Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, marami pala nagtatanong ulit ng mga updates ng mga nangyayari sa akin, sa nanay ko at sa ate ko, okay? Sa mga buhay-buhay namin. So mga Lods, sobrang naging busy talaga kasi medyo marami tayong ginagawa ngayon at marami na akong ginagawa sa buhay na about sa advocacy ko. Okay, so ipapaliwanag ko naman sa inyo yan. Pero syempre, gusto ko kayong bigyan ng updates about sa nanay ko and sa pinsan ko. So, nangyayari, sinasabi pa rin namin kung ano yung mga nangyayari sa buhay-buhay namin, sa GC namin. Pero meron kasing significant na nangyari sa akin, medyo significant na nangyari sa akin, na yung pag-retire ko sa basketball, kumbaga, naselyaduhan na. And pinost ko kasi yun eh. So nakita ng ate ko, nag-ano siya, nag-comment siya. Pagkatapos, syempre malalaman din ng nanay ko yun, kasi nag-uusap din sila. And tinitingnan din ng nanay ko yung TikTok ko eh, through Ate Yongju, sa pinsan ko. So, paano nga ba nangyari yun? Last year pa talaga, huminto na ako maglaro ng basketball in professional level. Tapos na. Marami nagtatanong. Sabi ko, 38 na ako. Ano ba kayo? So, nagulat sila na, 38 ka na pala. So, iniisip nila, bata pa kasi ako eh. Ba't ang aga ko nag-retire? So, ang nangyari, last year huminto ako maglaro. Pero meron pa akong lisensya actually. Ang pagiging professional player, mga Lods, ano yan may lisensya yan. So, every year, nire-renew yan as long as na meron kang team. Hindi ka papayagan ma-renew ng game amusement board kung wala kang team, syempre. Diba? So, hindi ka basta pwede magpa-renew lang. Hindi ka basta pwede magpa-lisensya lang para sabihin mo na professional player ka. But anyways, na-expire kasi yun ng February 1. This year. So, nakita ko yung ID. Actually, nakita ng misis ko, inabot niya sa akin. So, parang nung paghawak ko nun, na-feel ko na talagang ito na yung end ng career ko sa basketball as a professional player. So, pinost ko yun. Siyempre, medyo may konting lungkot din. Siyempre, natatapos yun. Pero masaya ako kasi satisfied ako sa kung ano man yung nangyari sa akin sa basketball, di ba? Although, basketball is nagamit ko nga, di ba, sa lahat ng bagay sa buhay ko. Yung nanay ko, actually, nag-message siya sa akin. Hindi ko lang gano'ng maalala yung exact word. Parang sinasabi niya na parang naglaro ka ng basketball sa buong buhay mo, ganito, ganyan. Ngayon, parang good luck sa pagko-coach mo naman and be a good leader. Yung sinabi niya yun. Kasi hindi naman lingid sa kalaman ng iba na nagtuturo na ako. Pero ngayon kasi parang magko-coach ako sa isang professional team din. But in a developmental level. Pero professional basketball team pa rin. Yung ano natin, yung i-coach natin. So siyempre alam ng nanay ko yun. Lagi niya ako sinusubaybayan sa lahat ng mga vlogs ko. Ito na rin yung parang nagiging communication namin. Isa sa communication namin na nakikita niya ako. Kasi ito na rin yung parang update ko. Bukod sa na-update ko yung mga supporters at mga followers natin, na-update ko rin yung mga family ko sa Korea. So, yun yung sinabi niya sa akin. Sobrang sarap ng pakiramdam na alam mo yung nanay mo, yung nanay mo na dating hindi nakakapagsabi sa iyo niyan, nasasabihan ka. Hindi naman nagkukulang ang tatay ko, paglilinaw lang ang tatay ko, ang stepmother ko, hindi nagkukulang, kahit kuya ko, hindi nagkukulang. Yung mga tao sa paligid ko, hindi nagkukulang, pati pamilya ko. Siyempre, masarap lang sa pakiramdam na yung nanay ko na dating wala dun, nandito na. Yun. Kaya, sinabi ko na sa nanay ko na, yun nga, gagawin ko yun. And, ang advocacy ko is to help other people ng kagaya na nangyari sa akin. Paano nga ba nangyari yun? Kasi yung basketball ang naging way ko eh. Diba? Unang-una, para makalimot sa problema. Kasi pag nasa loob ka ng court, ako yun lang ang naiisip ko paano maglalaro. Ang pinoproblema ko yung paglalaro sa court at masaya ako doon. Pagkatapos, in a way, yun na rin yung nakapagbigay sa akin ng scholarship. Nakapagtapos ako, and then naging public servant ako. And then habang public servant ako, nakagawa ko ng way para makapaglaro ng basketball in professional way. Which is, yung lisensya ko kasi SGL, Special Guest License. So, naintindihan ng mga ibang mga ng mga legal person yun kung bakit SGL. Professional ka, but SGL yung nakalagay sa lisensya mo para hindi magkaroon ng conflict sa legality. So, yun. Because of that, na public servant ako and basketball player ako, naging interesting ang story ako. Kaya kinagat ito ng Korean channel, 'di ba? Para hanapin yung nanay ko. So, alam mo 'yon, because of basketball talaga marami nangyari sa buhay ko. 'Di ba? Since pagkabata ko hanggang ngayon, ganun pa rin. So, I think lahat ng mga bagay, okay ako, may trabaho ako maayos, meron ako mga other incomes na pinagkakakitaan na okay naman, sapat naman sa pamilya ko, minsan sumusobra ng konti at tumutulong sa iba. Nagamit ko yung basketball at nakita ko yung way kung paano. And that's the reason why yung pagko-coach ko, not just teaching them how to play the game in a right way. Also, yung discipline and values, moral values na makukuha mo sa basketball.
na pwede mong ma-apply sa buhay, na kung saan, di ba, it will open more opportunities. Not just in PBA, not just in bigger leagues, not just in MPBL, kung saan mang liga, di ba? NBL, PSL, kung ano mga liga yan, di ba? Hindi lang doon, pero sa buhay. It will open up networks, o kaya yung discipline doon, madadala mo sa buhay, di ba? Yung resilience, lahat yun mapupunta doon yun. And yun yung isa sa advocacy ko bilang nagko-coach. Hindi lang about basketball. Kasi ako mismo, nagawa ko Why not them, di ba? So yun, actually sa tryouts nga, kung mapapanood yung pa-tryouts namin, makikita nyo talaga na grabe na lahat binibigyan ko ng chance. Kasi gusto kong gusto kong makapagbago ng buhay kahit isang tao lang yan, di ba? Na gagaya na nangyari sa akin. And yun din yung ipapasa ko sa kanya. Kung natulungan kita rito, hindi mo kailangan tumulong sa akin pabalik. Kailangan mo tumulong sa susunod na taong nangangailangan ng tulong. Ganon yung gusto kong mangyari. Yun yung advocacy ko. And natutuwa naman yung nanay ko sa sinasabi ko na yun. So, yun yung isa sa mga update na nangyari na yung na nag-retire nga ako. Tapos, nga pa, sa pinsan ko pala, ang daming pumupuntang Pinoy dun sa may cafe niya. Actually, nag-iisip na nga yung ate ko kung itutuloy niya pa yung cafe kasi nahirapan siya. Kasi ang asawa niya, ang mister niya, nasa ibang bansa. Okay? So, nahirapan siya kasi alam ko, medyo maganda na yung pwesto niya sa pagtuturo At mataas ang nakuha niyang score yata nung nag-exam sila. Matalino ang ate ko One of the ways siguro na para matuloy yung cafe niya, which is ayoko mawala yun. Kung medyo mas gaganda yung sale, mapapaisip siyang isara yun. And siguro mag-hire siya ng another person para mas lalong patibayin yun, di ba? Yun yung isa. Kaya talagang pinopromote ko siya na pinopromote, lalo sa mga kababayan natin. Well, totoo naman, pag pumunta kayo doon, masarap talaga yung kape. Totoo talaga, pero biro. Masarap talaga yung kape, tapos kakaiba yung mga pagkain nila, yung Y-block, yung sandwich na kulay itim, yung basta parang siguro carbonated yung ganun. Yung ang ganda ron, okay na okay doon. Kaya natutuwa ako pag may mga Pinoy na pumupunta ron. Actually, may isang Pinoy nga doon na pumunta. 1 oras, 2 oras yata yung biniyahe. Ganun. Tapos ang ginawa na lang ng ate ko, nagkwentuhan sila, sabay parang nagbigay ng sandwich ate ko kasi nga 1 oras, 2 oras biniyahe ng Pinoy para lang mapunta ron kasi gusto niya lang pasyalan. Ganun. At ang matindi, mismong mga Koreans na rin nagpupunta ron because of the story. Meron isa ron parang 70 years old na pumunta ron. The moment na nakita nga daw siya, umiyak na. Akala daw niya Pinoy kasi nakasalamin, hindi niya pa nakita na medyo singkit parang Koreano. Tapos umiiyak daw, nagko-Korean. Nung nakita pa lang daw siya, tapos yung dahil nga daw sa story, ganyan. So nakakatuwa. So parang, ewan ko, gusto kong kausapin meron yatang gustong parang ipaabot sa akin, parang ganun. Anyways, yun yung nangyari sa ate ko. Yun yung mga nagiging kwentuhan namin sa GC na nakakatuwa na parang magkakasama pa rin kami. Actually, sinabi ko nga sa misis ko, if ever na hindi ako napunta ng Pilipinas, malamang sa malamang, in Korea, kami-kami rin yung magkakasama. Nanay ko, si Ate Yongju at yung nanay niya. Kasi, si Ate Yongju ang talagang parang best friend ko doon na pinsan Tapos yung nanay niya, yung parang tita ko na mabait sa akin lagi na kahit na ubusin ko yata yung laman ng rep nila, parang matatawa lang sa akin. Malakas akong kumain nung bata ako Laging kinukwento sa akin ng ko yun na, lalaki kang kumakain doon sa rep, naalala ko yun. Tapos, syempre nanay ko. Kasi nanay ko, pati yung nanay ni Ate Yongju, parang yun ang parang magkaibigan. Bilang bilang in-laws, ganun. So malamang kami rin magkakasama, malamang pag-aalis yung mga yun. Syempre, single mamang nanay ko, di ba? Malamang sabihin nun, Julius, pag-drive mo kami, malamang ganun. Siguro, kaya ako napunta ng Pilipinas para lang lumakas yung yung personality ko, para lang mahubog ako. And syempre, yung other character, yung misis ko, para makilala ko, at yung family ko, di ba? Yun siguro yung other character ng buhay ko, di ba? So, nakakatuwa lang na nakukwento ko yun. Tapos mga lods, kanina pala is umattend ako nagkaroon ng parang performance yung anak ko. Yung bawat school yun Lahat sila yung Tapos, foundation day yun. After nun, pumunta kami sa classroom, may pinakitang mga drawings. Tapos naalala ko, parang nag-second place yata ang anak ko sa primary level. Overall. Ibig sabihin, hindi lang sa klase nila, overall sa primary level. Hindi ko alam kung hanggang grade 3 yun. Kinder to grade 3 yata, parang gano'n. O grade 1 to grade 3. Tapos, may contest yun para mag-drawing sila sa science. Bahala kayo kung anong gusto nyong i-drawing, gano'n. Nag-second place siya overall. Sobrang tuwan-tuwa ako. Nung nakita ko yung drawing, alam mo, syempre maisip mo, pambata yung drawing talaga. Pero para maisip niya maglagay ng rainbow dito, ng puno dito, ng bulaklak dito, tas yung kulay niya ng ganito, naka-smile yung earth. Nakakatuwa din na ganun. Nag-second place siya. So pinost ko, sobrang proud ako.
may nag-comment na ang galing daw, and sabi niya, yung sa pagdodrawing nga daw ng anak ko, kaya ako nahanap yung nanay ko, di ba? Kasi habang nagdodrawing yung anak ko, binibigay niya doon kay Sir Steve, yung ahente na nag-install ng tubig dito sa bahay, na may kilalang producer, di ba? Hanggang sa lapit siya na lapit, bigyan ng drawing, hanggang sa sinabi niya mukhang Korean to, di ba? Doon nagsimula, di ba, sa may anak ko. So nakakatuwa na akalain mo yun, di ba? Ang galing interconnected lahat. So ayun mga lods, ayun ang update sa mga istorya natin. O sige, ito na rin pala. Actually, may singgaling. Hindi naman nila ako binayaran dito, wala rin sila sinabi sa akin. Yung TV5 magbubukas ang singgaling. Isa ako sa mga parang tinatry nilang isali sa pilot episode yata. Inano ko na, sabi ko hindi po ako marunong kumanta. Hindi ako marunong kumanta. Sabi, nakita ka namin kumakanta sa mga vlogs mo. Ilang takes po yun, hindi talaga ako marunong kumanta. Nakapag-gitara ako, nakapag-piano ako. Alam ko kung nasa tono o hindi. Pero hindi po ako marunong kumanta, hindi po maganda boses ko. Yun. Sabi niya, okay, sige, siguro sa ibang ano na lang, sa ibang mga show na lang. Yun. So, thank you sa TV5. So, yung singgaling, kaya ko na sinabi kasi isa rin sa mga gusto kong mga palabas yan. Dati, magbabalik. O, ayan ha, ano yan ha, hindi paid promotion yan. Nabanggit ko lang. O, so, yun, isa pang update yan mga lods. So, yun lang mga lods. Sana natuwa kayo sa update na to. And, patuloy nyo lang po akong suportahan. And, ikukwento ko sa inyo yung advocacy ko na about sa basketball, na ayusin yung buhay, and magawa nila kung yung gusto nilang gawin, kagaya ng ako, naharap ko yung nanay ko, di ba? Actually, Lods, yung advocacy na yan, grabe yan. Hindi nga na, actually, sa ngayon, wala sa bilang yung sweldo namin dun, bilang coach. Ako, pati yung mga partner ko, wala. Kasi gusto lang namin talaga na magbigay ng opportunity doon sa mga players na yun. Actually, Quezon City ang dadalhin namin team. Kasi yun yung residence nung yung taong nagsimula, and then ako yung kinuha niyang coach. Hanggang sa parang kami na yung nagpapatakbo. So yun yung nangyari. So the advocacy is to give more opportunity by using sports. So yun. Actually naghahanap-hanap kami ng mga iba-iba mga sponsors, and may mga iba naman na mga willing tumulong, and we are very transparent sa lahat ng bagay. So yun mga lods ha. Salamat sa pakikinig nyo. Thank you.